Okay, let's pray. Salamat po. Lord, iingatan at sasamahan niyo po kami sa oras ng aming pag-aaral ng post-encounter, Panginoon. Hindi lamang matapos namin, Panginoon, bagkus makita namin ang direksyon na nais po ninyo sa mga kaluluwa na aakayin po namin. At kapag naranasan namin ito, Panginoon, magdudulot sa amin ng excitement at magiging excited din yung mga inaalagaan namin, Panginoon Diyos. Salamat po sa iyo namin inaangkin ang presensya na mararanasan namin ngayong oras po na ito. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. Amen. Okay? So, magandang hapon sa inyong lahat. Okay. Makiki-request na lang po ako ng pirma uli ng attendance. Ano po? Thank you. So, ito po yung topic natin ngayon pag-uusapan, na may kinalaman po ito sa lesson number 2. Okay, lesson number 2, having relationship with God, Or sa Tagalog, pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pakikipag-ugnayan sa Diyos. Okay? Yeah, pakikipag-ugnayan sa Diyos. So pag sinabi po nating pakikipag-ugnayan sa Diyos, ito ay tumutukoy sa prayer. Okay, yes. Ito ay tumutukoy sa panalangin. Ang objective nito, ang objective nito, realize the importance of having a devotional time and establishing a personal relationship with God through prayer. Okay? Yun ang pinaka-objective nito. Devotion and then prayer. Okay? Yan, thank you po. Okay, buksan po natin ang Bible natin in Mark chapter 1 and verse 35. Marcos chapter 1 and verse 35. Ayan, Mark chapter 1 and verse 35. Okay, sabi dito, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. So makikita natin dito ang Panginoon pala, umaga pa lang, Siya ay nananalangin na, bumabangon, para makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Now, ganito po yan, Kung tayo daw ay naghahangad ng isang matagumpay at matatag na pagiging Kristiyano, kailangan daw makita natin yung sarili natin sa pang-araw-araw na pananalangin. Okay? Alam niyo, nung pinag-aralan ko din to sa post-encounter, siyempre, sino ba naman ang pastor na ayaw mong maging matagumpay? Ang konteksto kasi natin, mga manggagawa tayo, di ba? Ang gusto natin, meron tayong matagumpay na ministeryo na hinahawakan. Kaya lang, kung tayo pala ay naghahangad ng tagumpay, dapat hinahangad din daw pala natin ang pang-araw-araw na pananalangin. Okay? So therefore, kung tayo pala ay naghahangad ng tagumpay, tapos hindi pala araw-araw yung pananalangin natin, ano nangyayari? Di ba? Parang hindi angkop, parang kontrahan. So dapat pala laging magkarugtong yon. So, kamusta ba ang prayer life natin? Ang totoo. Di ba? Ako, pagising ko po ng umaga, at talagang style ko po, nakaupo lang muna ako. Okay, si Pastor Joel, anong style mo pagising ng umaga ng prayer? Nakaluhod. Okay, nakaluhod. Si DS po kayo? Bumabangon? So nakaupo din po.
Okay. Si Pastor Jordan kasi ang style niya, babangon siya nakatulukbong. Nakikita ko eh. Si ate ano po? Pastor Amy? Nakaupo din. Okay, pag nananalangin. Si Kuya, pagising sa umaga? Nakaupo. Okay? So, CDS dyan, pagising sa umaga, paano kayo nananalangin? Nakaupo din. Okay. So at least, makikita natin na umaga pa lang, sinisimulan na agad natin. Okay? Kasi ang gusto nating itanim dito sa post-encounter na ito, para maging matagumpay tayo at manatili yung apoy natin sa encounter, tuloy-tuloy yung pananalangin natin. So umaga pa lang, nagpe-pray. Now, bakit? Ano ba ang panalangin? Okay? Ang panalangin ay isang oportunidad. Okay? Oportunidad na ano daw? Na ibinigay ng Diyos. Okay? Tagalog na Tagalog, ano? Ang panalangin ay isang oportunidad na ibinigay ng Diyos upang tayo'y makipag-usap sa Kanya. Okay? Kangino daw? Oops. Masyadong malakas. Ayan. Upang oportunidad na makausap, sino? Ang Diyos. Okay? So, isang opportunity. Bakit? Sino ba itong Diyos na ito? Na siya na, number 1, dakila sa lahat. Okay? Pangalawa, makapangyarihan. At pangatlo, ano po nakalagay dyan, DS? Ayon. At sa Kanya'y walang imposible. Now, pansinin natin sandali, ano? Minsan kasi, naniniwala ba tayo, pag hindi natin na-appreciate itong mga bagay na ito, bumababa ang level ng ating prayer? Di ba? Pwede, no? Hindi mo, number 1, no? Pinakadakila sa lahat. Halimbawa, dumadating si Presidente, gusto ba nating makausap yun? Siyempre. Di ba? Pangalawa, yung makapangyarihan sa lahat. Gusto din natin. Pangatlo, walang imposible sa Kanya. Abay, pambira, kung ganyan pala ang klase ng kakausapin ko, hindi pwedeng hindi ako nakadikit dyan. Amen. Di ba? At kahit tayo mga lingkod na ng Panginoon, minsan alam niyo, nagiging busy tayo sa maraming bagay, natatabunan ito ng mga trabaho, plano, yung mga vision na kailalaki. Ano ba yung vision na kailalaki? Simbahang mataas, maraming membro, 1,000. Abay, matatabunan talaga yan. Di ba? Pero kung maaalala natin na sa prayer pala, pagkakataon para makausap ito, no, siya. At ito yung kanyang katangian. Wow, ang lupit. Okay? So ito daw panalangin ay oportunidad. Now, ang panatilihang pananalangin ang nagbibigay sa atin ng kalakasan upang mapagtagumpayan ang lahat ng bagay. Okay? Alin daw ang nagbibigay sa atin ng kalakasan? Ang alin yung panatilihan, hindi panalangin lang. Okay? May pagkakaiba daw kasi, no? Yung nananalangin sa mapanalanginin. May pagkakaiba. No? Ngayon, siyempre, itinuturo natin sa bawat isa, maging tayo, no? Na iba pala yung nananalangin sa mapanalanginin. Nadinig ko tong salitang ito sa aking dating pastor, no? Na nung hindi ko makakalimutan ito. At nung binanggit niya yung word na yon, na-convict ako. Ang hina ko pala ang baba pala ng prayer life ko. Kasi iba daw pala yung nananalangin sa mapanalanginin. Nung nalaman ko na yon, mapanalanginin. Diba? Iba pala yun eh. So, na-convict po ako that time, nung narinig ko po yung word na yon. Okay? Now, ito ang tanong. Paano magiging epektibo sa pananalangin? So, ito ay mga tip, no? Paano magiging epektibo sa pananalangin? Una, simulan ang panalangin, okay? Tip. Simulan ang panalangin sa pagkilalang
Pagkilala na ikaw ay, ano? Nasa presensya ng Diyos. Okay, next Thursday, magpo-provide ako ng materyales. Okay, para bawat isa. Okay? So, simulan ang panalangin sa pagkilala na ikaw ay nasa presensya ng Diyos. Sa palagay niyo po, anong ibig sabihin nito? Hilingan natin yung isang muse natin. Si Pastora. Ano po ang palagay niyo ibig sabihin nito? Simulan ang panalangin. Sige po. Pag sinabi mo simulan ang panalangin sa presensya ng Diyos, wala kang ibang posible, kundi ang kausap mo lang siya. Yes. Presence ng Panginoon. Pag sinabing pagkilala, kasi minsan alam niyo yun, pwede tayong humingi ng prayer kasi may kailangan tayo. Pero iba yung hihingi ka ng, kaya ka magpe-pray kasi alam mong nandyan talaga ang Panginoon. Mas nagiging malambing tayo, di ba, kapag alam natin nandyan ang Panginoon. Lord, good morning. Hindi ko makakalimutan yung kwento ni Pastor Jordan. At nakita ko to sa kanya habang kasama ko siya doon sa downloading. Ewan kung napansin ni DS. No? Yung pagkakain siya, Lord, kain na tayo. Napansin nyo kay Pastor Jordan yun. Lord, kain na po tayo. Hindi mas lumalambing tayo. Lalo kung siya ay siyempre, ang tawag na administrative pastor na. Sa mundo, di ba, pag medyo may posisyon ka na, ka-OA na yun. Di ba? Parang bata. Pero dahil kinikilala natin yung presensya ng Panginoon, minsan pa nga ako magpe-pray, ganyan, no? Lord, nandiyan ka, Lord. Yung gano'n. So, ano ibig sabihin? So, kikilalanin natin na tayo ay nasa presensya ng Diyos. Okay? Ano, Lord? Eto pa, sabi ng anak ni Pastor Jordan, ganito. Daddy, gusto daw ni Jesus yung ulam natin. Di ba, no? So, nakatutuwa. Ako naman, one time, nung naglalakad ako dyan sa SM Marilao, sabi ko, napadaan ako doon sa bilihan ng mga barong. Yung mga barong. Kasi sabi ko, gusto ko rin yung barong eh. Tapos sabi ko, Lord, ikaw ba, pag maglalakad ka sa SM, anong tindahan ng damit yung gusto kong tingnan? Saan ka humihinto? Alam niyo, natatanong ko talaga ang Panginoon eh. So, ganun din daw pala sa pananalangin natin para mas lalong sweet. Para mas lalo, not for the sake of talking, but for the sake na, Lord, nandito ka eh. Pagkilala talaga. Okay? So, ang susing salita, pagkilala. Okay? So, nakalagay doon, no, ang verse dito, Hebrews 11:6. Okay? Without faith, it is impossible to please God. Kasi para kang baliw nga naman, kakausap ka, wala ka namang kausap, di ba? Okay, number 2, ipahayag sa Diyos ang nagawang kasalanan. Nagagawa pa po ba natin to? Alam niyo dati, nung itinuturo sa akin yung acts, yung pattern ng acts, ano yun? Adoration, confession. Ngayon, meron man nagsabi, ang tama daw, cuts. Oo, kasi daw, siyempre, paano kang hihiling kagad, di ka pa nagsisisi ng kasalanan. Di ba? May mga ganun-ganun eh. Pero minsan, napansin ko yung pastor ko, nung bago pa lang ako. Sabi ko, si pastor, tinuturoan kami ng acts. Pero nung kakain na kami, biglang, Lord, salamat po sa pagkain ito. In Jesus' name, amen. Nasaan ka ko yung adoration, nasa yung confession. No? Di ba? So ano lang ang ibig sabihin? Ipahayag sa Diyos ang nagawa nating kasalanan. Sa palagay niyo, may mga pagkakataon ba, tuwing kailan natin ito ginagawa? Pwedeng paggabi, di ba? Basta at least personal. Kakain ka, alam, sinamang pa yung kasalanan ng kapitbahay, kasalanan mo. Okay? Pero ang punto, ito ay mga bahagi, no? Sa pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon. Awit 66:18. Okay? Psalms 66:18. Silipin ko lang sandali po, no? Psalm 66:18. Kabisado ni DS? Okay. If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. No, kapag may nagkukubli ako ng kasalanan, hindi ako pakikinggan ng aking Panginoon. Okay, number 3, ilapit sa Kanya ang pangangailangan. Ilapit sa Kanya
ang mga pangangailangan. Ano ang verse natin dyan? John 16:24. At saka, okay. Ano ang sabi dyan sa John 16:24? Hanggang ngayon, hindi pa kayo humihingi. Alam niyo, nung na-devotion ko po yung verse na yan, nung una sabi ko, Lord, parang nakakahiram, dami ko namang hihingi. Pero gusto pala ni Lord. Gusto pala ng Panginoon talagang hingi tayo ng hingi sa Kanya. Pero nung bata pa ako sa pananampalataya, sabi ko, hindi kaya sobra na ako. Ilan nakaranas di ba kayo ng ganun? Dati, no? Parang sobra na yata. Okay? Pero, nung nagrema sa akin tong verse na ito, sabi ko, Lord, mahal mo talaga ang mga anak ninyo. Natutuwa kayo kapag naglalambing. Okay? Hindi ako makagamit ng ilustrasyon ng anak kasi wala pa akong anak eh. pero alam ko kayo, marami kayong kwento. Lalo yung bagong lola, no? Siguro pag nagsasalita na yung mga apo nila, tuwan-tuwan, ay, anak ko, humihingi na. Okay? Sige. Number 4, tiyaking ibigay sa Diyos ang pinakamagandang oras at panahon. Okay? Tiyaking ibigay sa Diyos ang pinakamaganda oras at panahon. Okay, Matthew chapter 24 and verse 61. Every kung kasi yan dito, hindi namin pagkuya kayo ang manalangin ng mga ito yung puso. Ipagkwento lang talaga maganda So early in the morning, mas maganda, mas the best. Okay? Kung ano yung the best time para sa atin, ang ating Panginoon, ano ang the best sa Kanya? Madaling araw. Okay? Madaling araw. Okay, and number 5, kaya sinabihan sila dyan. Okay? And then, number 5, bago matulog, ano daw ibig sabihin niyan? Bago matulog, anong gagawin? Siyasatin. Sa isang salita sa English, anong ibig sabihin nitong bago matulog, siyasatin muna ang ating buhay? Evaluation. Letter R. Ha? Reflection. Nakakapag-reflect pa ba tayo? Minsan hindi, no? Pero ang sarap pala, no? Bago tayo matulog, parang, Lord, kamusta po kayo yung buhay ko? Dihata? Okay. Pag di na po si Mama Mary. Sa gabi. Sa palagay nyo, anong pwedeng ipakita nito? Bago daw tayo matulog, nagre-reflect tayo. Anong karakter ang dinudulot nito sa bagong mananampalataya? Acknowledgement of God. Ano pa? Senyales ng anong katangian sa tao yun? Gratitude. Sa palagay, yes. Actually, yun yung nasa isip ko. Tama naman lahat. Pero nasa isip ko yung humility. Humility. Kasi, yes. Saka pag may naalala tayo, ako one time naranasan ko, may naalala ko. Ano yung sorry ka ng sorry, tapos na yun. Kakahiya, sorry Lord. Ganun. Tama, no? Sign of, humility, no? Yung bago tayo matulog, sinasaliksik muna natin yung buhay natin. Okay? Pwede ba nating last verse natin in Proverbs? Proverbs chapter 28 and verse 13. Verse 13. He who conceals his sins does not prosper, but whoever confesses and renounces them finds mercy. Sa Tagalog po, ano nakalagay dyan?
Okay. So, ang nagkukupli, itong verse naman na ito, nung nagrema naman to sa akin, lalo akong naging tapat. Ibig sabihin, lalo akong marunong magtapat sa Panginoon. Okay? So, having a relationship with God. So, ang introduction na lagi kong binibigay dito, ilan sa atin dito gusto natin maging matagumpay? Pag mga estudyante, sa pag-aaral, yung iba naman, sa pamilya nila, gusto nyo. Ang gagawin ko doon, parang icebreaker. Pipilitin ko yun. Hindi, parang ayaw niya. Hindi, gusto ko. Kung talagang gusto mo, sumigaw, gusto ko yun. No, sabi, dapat makita mo araw-araw na pananalangin. Kumbaga, parang binigyan ng diin. So, kumbaga sa atin din ngayon, Lord, marami ka pang gustong gawin sa buhay ko at gusto ko rin yun. So, kailangan pala araw-araw yung prayer natin. Okay? So, pwedeng ipag-pray lang natin itong topic na ito. Kung meron tayong naging pagkukulang sa Panginoon sa pananalangin, itong 1 week na ito. No? So, pray muna tayo bago tayo pumunta doon sa lesson 3 natin. Okay? Let's pray. Panginoon, salamat po sapagkat sa pamamagitan ng topic na ito ay nagkaroon ng bahagi na masaliksik namin, Panginoon, ang aming buhay sa panahon ng aming pananalangin. Lord, pinag-uusapan na po talaga dito yung personal na buhay po namin na sino nga ba kami, Panginoon, sa iyong harapan at paano ba kami, Panginoon, nakikipag-ugnayan po sa inyo. Lord, maraming salamat sa mga guideline po na ito, Panginoon. At Lord, bilang mga pastor din, Panginoon, salamat dahil naging paalala ito sa amin at nagkaroon ng matinding desire na, yung mga kaluluwa sa church namin, kailangan pagdaanan nila itong proseso na ito dahil nakikita namin, Panginoon, kung kami nga nahahamon, tsak mahahamon din sila, Panginoon, at ma-enjoy nila ang buhay ng pagiging isang Kristiyano. Marami pong salamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay? Ayan. Sige, tuloy tayo ngayon sa lesson number 3. Okay? Pakikisalamuha sa ibang tao. Okay, pakikisalamuha sa ibang tao. Okay, pwedeng pakibasa ni Pastor Jordan yung una. Likas. Pastor Jordan. Pastor, Joel. Sorry. Okay. Kailangan daw natin sila upang makadama tayo ng kaganapan. Now, pansinin natin, paglabas natin ng encounter, okay, ang haharapin nating mga tao, yung mga taong hindi pa nababago. Kasi siyempre, once na pumasok tayo sa encounter, may nangyaring pagbabago. Kaso ito problema. Ang kakaharapin natin, pamilya, kaibigan, katrabaho, na hindi naman naka-encounter. Tapos ito pa ang matindi. Paglabas natin ng encounter, di ba, medyo lagi tayong palangiti. Yung iba pa, lalo yung mga bata, may Bible ng dalayan. Ang unang-una, karaniwan na tinatanggap na salita, totoo ba yan? Di ba? Huwag mo sabing hindi ka na umiinom. Di ba? Yan yung karaniwan na pinagdadaanan ng mga bagong mananampalataya. At sa atin naman, siyempre, kung tayo matagal na sa Panginoon, baka nang mamaya, tapos bukas, iba uulitin mo na naman. Di ba? Parang ganito yan Kagagawa lang ng kasalanan, tapos humingi tayo ng tawad kay Lord. Tapos ang sumbat agad ang tawag doon yung diablo, di ba? Anong tawag doon sa ng diablo? Hindi ka naman kinukontra. Sumbat. Para sumbat ang tawag doon. Accusation. Tama. Accuse ka agad, gagawin mo naman uli yan, pustahan tayo. Parang ganun So pag napakinggan natin yon, actually ganun ang pinagdadaanan ng mga bagong mananampalataya. So kailangan nila itong topic na ito, ikatlong week, pasinin natin encounter, kalalabas lang. First week, ano yung pinag-usapan natin ng first lesson? Buhay, makasanlibutan. So iiwas na sila doon. Pangalawang week, panalangin. Tumatatag sila ngayon. Pangatlo, ito ngayon, pakikisalamuha sa ibang tao. So, paano daw ngayon? Okay, tingnan natin sandali. Genesis 2:18. Anong nakalagay sa Genesis 2:18? Sige, si Pastor Nori nga, pakisuyo.
Okay, ikaw parang aking nagiging. Now, dun sa Genesis chapter 2 and verse 18, ang ipinapakita diyan, ano po ba ang karaniwang reaksyon ng isang bagong mananampalataya naka-attend ng encounter paglabas niya? Ano ang karaniwang ginagawa niya sa mga tropa niya? Karaniwan po. Yun napansin natin. Kinikwento po ba agad o hindi na sumasama? Di ba, no? Humihiwalay na. Magandang bagay ba yun? Di ba? Pastor Mari, hindi magandang bagay. Ngayon, anong objective nito? Kahit na Kristiyano na tayo, kasi si Rap doon, ganyan yung si Rap yung kinikwento kanina, ganyan yung naranasan niya. Sabi niya, hindi na ako sasama sa kanila. Sabi ko, wag. Tuloy mo pa rin. Lalo yung basketball, kasi siyempre maganda sa katawan yun eh. Sabi ko, tuloy mo pa rin. Kaya lang, dahil nga dumadaan siya dito sa ganitong lesson, ano nangyayari? Natuturuan siya ngayon. Now, ibig sabihin, doon sa point number 1, unang hamon. Ano yung unang hamon? Ang mga tao sa ating paligid. Ano daw ang tingin dapat natin sa tao sa ating paligid? Ay, sorry. Unang hamon, ang mga tao sa paligid natin. Number 2, paano kumilos ng wasto sa harap ng mga di mananampalataya? Okay, paano daw tayo kikilos sa kanila? Una, ipakita ang paninindigan at kahinuhunan. Ay, nasandali, sorry. Balik lang tayo dun sa unang point, para malagyan natin ng mabuti ng kuha. Okay, lesson number 3. Anong title noon? Pakikisalamuha. Ito ang susing salita, ibang tao. Now, bilang Kristiyano at nakate ng encounter, ano daw ang dapat na unang tingin natin sa ibang tao? Kasi minsan, ang tingin natin sa kanila, hindi sila Christian. Therefore, ito yung salitang hamon. Una, hamon na paano natin sila haharapin. Okay? Huwag tayong hihiwalay. Okay? So, ngayon, ito yung hamon na kung saan ay madala natin, mapakilala sa kanila ang ating Panginoon. Okay? Mapakilala sa kanila ang ating Panginoon. So, paano daw tayo kikilos ng wasto sa harap ng mga di mananampalataya? Una, ipakita ang paninindigan at kahinuhunan. Okay? Romans chapter 10 and verse 18. May nakasulat tayo dyan, Pastor Joel? Okay. Hindi mabibigo ang mga nananalig sa Kanya. So, anong ibig sabihin yan? Ipakita natin na tayo ay naninindigan. Bakit? Hindi naman tayo bibigoy ng ating Panginoon. Okay? So, kahit na ano pala ang maranasan natin dito sa mga taong pagkutya, okay? Huwag tayong makikinig. Basta ang point, basta, kahit na anong sabihin mo, ang hamon ko, tinanggap ko yung hamon, dadaling kita sa Panginoon. So, ano mapapansin nyo dito sa isang bagong mananampalataya? Tinuturuan natin silang magdala ng kaluluwa. Pinapatatag natin yung tapang nila na actually dito pumapasok yung salitang pwedeng pero huwag, ayan. Pero huwag makisama. Di ba? Huwag makisama. Pwedeng makisama, pero huwag makisama. Okay? So, ito po yun. So, una, ipakita ang paninindigan at kahinahunan. Okay? Pangalawa, isaisip na ang Diyos ay nais mong bigyang kaluguran at hindi ang tao. Okay? Isipin na ang Diyos ang nais mong bigyan ng kaluguran at hindi ang tao. Anong ibig sabihin nito? No? Minsan kasi, diba, sample, kalalabas lang galing sa tropa niya dati, tapos paglabas, diba, sige, pagbigyan mo na, minsan lang to eh.
So tuturuan natin, dapat pala yung proper word natin na sasabihin natin ganito, bro, alam mo, magagalit ang Panginoon sa akin. Kaya lang dati, ang word nila ganito. Hindi, ayaw ng Diyos yan, kaya maraming pupunta na impyerno eh. So dito, binibigyan natin sila ng mga tamang pananalita. Tamang approach. Kasi kung hindi natin sila tuturuan, ang mangyayari, yung mga bagong mananampalataya natin ay magiging judgmental. Di ba, no? So ito ang objective ng lesson number 3. Kailangan mataniman natin sila ng panibagong pangangatwiran na kung saan, una, mapaparangalan ng Diyos. Pangalawa, hindi nila masasaktan yung tao at may pagkakataon silang madala ito sa Panginoon. Okay? Yan ang objective niyang lesson number 3. Ano pa? Unawain ang iyong bagong katayuan kay Kristo. Mateo 5:14. Okay? Ayun. Mateo 5:14. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Unawain ang iyong bagong katayuan kay Kristo. Sa ibang salita, paano natin ipapaliwanag, ituturo sa kabataan yung unawain ang ating bagong katayuan? Ano ba yung katayuan natin? Una, anak tayo ng Diyos. So, paano natin ito positive na dadalhin? Sila, hindi sila anak ng Diyos eh. Ganun ba yun? Ayun. Dahil anak tayo ng Diyos, dala-dala natin yung dapat maliwanagan sila. So, ang tendency, hindi magiging judgmental o mapanghusga. Okay? So, next, bumuo ng isang bagong grupo ng mga kaibigan. Okay? Kawikaan. Diyan sa Kawikaan 18:24, yan ba yung nakalagay na merong kaibigan? Tama? Ayun, may kaibigan na madaling lumamig, ngunit higit pa sa kapatid. Okay? So, anong ini-encourage natin dito sa cell group? Okay? Bumuo ng isang bagong grupo ng mga kaibigan. Na anong ibig sabihin? Bakit kailangan nun? Bago. Tama, hindi pwedeng solo. Hindi naman pwedeng... Oo, di ba? Tama. Okay. Salamat, lumayan ako. Oo. Hindi pa ako malaya. Nakatali. Hindi pending yun. So sa paglipat natin, tingnan nyo, dyan lang dyan mismo, bumuo ng isang bagong grupo. Anong ibig sabihin? Ano ang ibinibigay natin sa isang bagong mananampalataya? Binibigyan natin sila ng bagong option. Na ano? Kung dati na-enjoy mo yung tropa na yan, automatic yan. Sa unang banda yan, masaya yan sa Kristyanismo. Kasi naramdaman ng Panginoon. Pero, ang makakasama niya, tao din. Therefore, kung nagpunta yan sa church, dahil kay Lord, tapos ang araw-araw niya makikita tao, pero hindi natin siya naisama sa kalipunan ng tao, isang araw makakaramdam niya na namimiss ko yung dati kong tropa. So dito pa lang, sa salitang bumuo ng isang bagong grupo, nagbibigay tayo ng opsyon. Okay? Ngayon, tayo po, Kristiyano na. Tayo ay mga lingkod na ng Panginoon. Ang tanong ko, may mga bagong grupo ba tayo na may mga dating grupo pa ba tayo na ang tawag dito, yung we are very connected pa na naghahatak sa atin? May pagkakataon mo pwedeng gano'n? Connected tayo. Binalikan mo yung dating bagay. That's right. Yes. Yes. Oh.
Yes. Yes. Sige po. Oo. Mm. Okay. Oo. Mm. Oo. Oo. Yes. So, ang pinaka-word talaga dyan ay yung salitang, tingnan nyo tayo, sasama tayo. Kasi malinaw na sa atin itong salita eh. Patay ka. Sasama mo ako pero, yes. Oh. Yes. Kasi, iba yung nakikisama ka na wala yung hamon. Nag-get niyo po? Oh. 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 Okay. Oh. Oh. Kasi nga, bakit? Kasi nag-mature na tayo sa salitang hamon. So dito sa lesson number 3, ang gusto talaga nating itanim sa mga bagong mananampalataya, yung salitang hamon. Kasi iba yung nakisama ka sa kanila for the sake of pakisama. Pero iba yung nakisama ka sa kanila na alam mo to, meron kang hamon. So ano ang pinaka-objective ngayon? Pag natapos itong lesson na ito, ang tanong, sa amin sa church, ganito ginagawa ko. Handa mo bang tanggapin yung hamon na yung mga dati mong katropa, yung mga taong dating naging dahilan kung bakit nagkasala ka rin, o mga nakasama mo sa pagkakasala, yung hamon na sila'y madala mo kay Lord. So, pamilya, kaibigan. So, sasabihin ng bago mananampalataya, yes. Ano nangyari? Naitanim na natin ngayon sa kanila. Kaya kada makakakita ng tao yan, ganon. Okay? Kasi sa EGR, paglabas sa EGR, ang gusto nila, kailangan makasama yan sa EGR. Pero this time, iba na. May hamon na silang dala-dala sa puso nila. Okay? Next. Bumuo ng isang bagong grupo. Okay, naisulat ko lang ng 2 beses dito eh. Okay, next. So number 1, una yung hamon, yung mga tao. Number 2, paano kumilos ng wasto sa harap ng di mananampalataya. Number 3, eto na. Tanggapin ang hamong makaakay ng iyong mga kaibigan. So dito na papasok ngayon yung pag-challenge sa kanila. Ano yun? Number 1, ipakita ang mga mabuting bagay na ginawa sa iyo ng Diyos.
Okay? So ipakita ang mga mabuting bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. In one word, ano yan? Testimony. So yung mga, alam niyo sa akin, pag meron akong gustong patanggapin kay Lord, syempre, sineset mo muna yung atmosphere. Isang paraan ko po na ginagawa, yung ipakita ko yung mga himala ng Diyos. Pero alam mo, nakakabay talaga ng Panginoon. Kasi hindi ko akalain ganito. Hindi mo, ganito lang ako, pero kita mo ang Panginoon kakaiba. Ngayon, kapag nakita niya ngayon yun, ano nangyayari? Yung puso niya na ipe-prepare. So, siyempre, sa pagdadala natin ng hamon, hindi lang yung eagerness natin, kundi yung ginawa ng Panginoon, iyon ang magdadala ngayon sa kanila. Basta ang point, sino ba yung nag-topic dito nung last, si Pastor, yung mataba, sino yung pangalan mo? Pastor Tani. Meron siyang word na binitawan. Ano yung word na binitawan niya? Yung kauna-una, yung pagtayo niya dito, ano yung word? Just be there. Just be there. Pagamit lang tayo. Pagamit lang tayo. Ano yun? Kwento natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. Then magugulat tayo, may ginagawa ng Panginoon sa puso nila. Hinihipo na sila. Okay? So ano nakalagay? Ipakita ang mga mabuting bagay. Romans chapter 2. Hindi ko alam kung na-type din dyan. Ano? Sige nga po, pwedeng makisuyo DS. Nagtuturo ka sa iba, bakit hindi tuturo ka ng Israel? Mm. Nakaral ka lang sa pagmanakaw, bakit ka nanakaw? Magmamalak mo sa lampanan mo sa Israel, sa pagsuway mo sa kautusan. Iyon. So sa madaling salita, yung ating patotoo, no, yung kailangan ang madinig nila ang malaman, ano po yun, di ba? Yung consistent, yeah. Kumbaga, kumukonect sa sinasabi yung ginagawa. Okay? So hamon po yun. Ako natutuwa kasi yung nanay ko, ang pinakamatinding hamon sa nanay ko, yung kanyang nanay, tatay, kapatid niya, mga tito, tita ko na pati mga pinsan ko, ipadala niya sa Panginoon. Noong nag-harvest event kami, kasi sabi ko, matagal ng panahon, kinukutya siya sa kanyang pananampalataya. Tapos may mga panahon pa na, alam niyo yun, yung parang pagbibigyan ka lang. Pero nagulat ako nung umaten ng harvest event, 2 Sunday nang umaaten. So yung tito-tita ko na hindi ko lubos akalain, magkasama pa sila. Alam niyo, ang ginawa ko nung winelcome ko sila, dahil nagulat ako, nandun pala sa likod. Sabi, uy, akala ko kung sinong dalagat binata yung nandyan. Mga tito ko pala yung mga yan. Alam niyo, nakita ko sa mukha nila yung kaligayahan nila. Kumbaga parang in-affirm ko sila. So yung nanay ko, sabi niya ganito, ang dami ko nang nadala sa Panginoon, pero hindi ko pa nadadala ang mga kamag-anak ko. Kaya nung nagkaroon kami ng harvest event, sabi niya, hindi ko na ito palalampasin. Ang naging tools ng nanay ko, alam niyo, prayer of 3. Prayer of 3. So, ang daming ginawa ng Panginoon sa church, kaya ang problema namin itong linggo, upuan. Wow, good Apo, problem. totoo po yun. Wala na po, kaya nga yung mga upuan namin na sabi namin, paano gagawin natin? Dapat palang upuan natin yung makikitid. Kasi di ba may mga upuang malalapat? Yun yung unang solusyon. Pero nakikita namin na bubuksan na yung kalahati ng may-ari. Kasi yun ang sabi niya, pag nakita na, basta unti-unti lang, yun ang word unti-unti. Kasi alam nangyari nung linggo, sabi ko, ba't ang daming mga kabataan sa labas? Sabi sa akin nung isang cashier, Pastor, kasi po wala na silang maupuan. Alam niyo, nakakatuwang bagay na because of prayer and because of, yung alam niyo, yung mga dahil sa ganyan. Okay? So, bakit po mga kapatid? Kasi yung mabubuting bagay. Ano yung binabanggit ko mabubuting bagay dito? Alam niyo, ito ang word ko sa kanila. Pagkatapos natin silang ipag-pray ng 1 month, pakitaan natin silang ng matinding regalo. Ano yung matinding regalo namin? Yung palabas na pangpamilya. Na kapag nakita nila yun, there is something in their family na parang gagaling, maghihilom, yung a journey home. Yung a journey home. Napanood mo na yun? Yeah, journey home. Hindi fire group. Ano yun? Si Tony Gonzaga. Grabe. At ito ang patalasas namin. A journey home. It is a family and mga kabataan story. Kasi ito ang challenge namin. Pag pinanood nyo itong video na ito, sabi ko sa kanila, yung mga kaibigan nyo, mga pinag-pray nyo, pag dinala nyo dito, parang na silang nakatanggap ng napakatinding regalo sa inyo. So, ibig sabihin, yun yung mabuting gawa.
So itinuring namin na hindi ito basta harvest event lamang. Sabi namin, isang mabuting regalo to sa kanila. So sa hamon, ipinapakita natin yung mga nararanasan natin. Kaya nagulat ako, ang daming mga bagong mukha sa church. No? So nakaka-bless. Bago kami pumunta ng Tugigaraw, nakita ko mga nakaluhod, iba-ibang mukha. So yung mga worker na yon, na iba yung kanilang pananaw na sabi, ang sarap pala na may pinagministeryo ang mga bago. So, and then last, isama ang iyong kaibigan sa iyong mga panalangin. So sa atin sa system, halimbawa tayo, cell group tayo dito, siguro pwede nating banggitin yung salitang prayer of three. Okay? Yung prayer of three. So kami, ginawa namin yung prayer of three as a team ng church namin, at nakita namin yung resulta kasi at ipinanalangin namin yung mga kaibigan namin. Ako personally, yung mga kaibigan ko na hindi tumatanggap, nagugulat ako, talagang pumupunta na sila ng pusa. Sige po, BS. Santiago 5:16. Yeah. Okay. Okay. Pero nung namatay yung nanay niya, bago namatay, talagang nanalangin yung nanay na mawala na ng vision. Kaya nung nanalangin, mawala yung nanay niya. Wow. Matuwid na siya. Malapit po. Kaya tumuwi. Pero effective kasi nasa deathbed. Hindi serious no. Deathbed siya. Okay. Sabi dito sa nanay niya, gusto ko wala ka na ako, wala ka na sa vision. Eh panalangin ng tao, magpatuloy na yan eh. O hindi na nakakapilo siya. Eh ito parang nakalagay ko lang sa physical na matuloy na parang death na na eh. Wish. Yeah, totoo yun. Pero di ba pwede sa iba yun? Last verse, Psalms chapter 4 and verse 2, 3 yata. Know that the Lord has set apart the godly for Himself. The Lord will hear when called to Him. The Lord will hear when I call to Him. Ito yung devotion ko kaninang umaga, no? Know that the Lord has set apart the godly for Himself. The Lord will hear when I call to Him. So isang bagay na kasi siyempre, di ba, iniingatan natin yung buhay natin na huwag magkasala. So parang pinakita sa akin ng Panginoon na, alam mo, dahil iniingatan mo yung buhay mo, alam mo yung mga request mo, napaka-special sa akin. So gayon yung kung kaluluwang iingin natin. Okay? So ano ang point natin dito? No, tanggapin natin ang hamon. So kung tayo man, nanlamig tayo, no, may mga tao tayo nakakaharap, minsan nakakaharap na lang natin sila as normal, mga pulis, o si Pastor Joel, may mga pulis na kinakaharap. Minsan, hinaharap natin yung mga tao politiko at dahil politiko sila. But deep inside, sa isip natin, nandun pa rin yung hamon. Paano ko kaya ito madadala kay Lord? Yes. Malaking challenge sa akin, especially kami sa design ko. Medyo malaki yung kanilang hamon dahil parang dahil sila kabataan. Oo. Nalaman ng tatay na sila ay Mhm. parang ang choices is aral mo o church mo. Yung church mo. Medyo matindi yun. Siyempre, doon siya sumagaling. Okay na, maglayo po na kayo sa design. Sulat mo rin sa tatay. Yeah. Kasi family yun. Family. Family testimony yun. Yung bang mas mahirap na testing siya parang Yeah. ang price na binabayaran nila ay parang kaya sabi nga kanila na pastor ko, life ko medyo life So, sa atin naman ng mga pastor, pag may mga ganun tayong member, ang laking hamon naman sa atin. Nalulungkot talaga tayo. sabi ko nga, ako, pasalamat ko sa Diyos, yung mga detail ko sa ito, babae, sabi naman, kaso ng wedding, kasi niya sa akin, nakama namin ito sa party, Peter Cyrus, nag-iilarin, hindi naman mo na rin pa. Sasama namin, tapos yung sabi sa Diyos na naman, maganda, pala ito naman, okay ko din na. Wow. May sinasabi ako, Pastor Joel,
Nakikinig pa naman ako ng todo. Malaking hamon. Hamon pala. Okay, sige. So, magpasalamat tayo sa Panginoon, na itong salitang ito, lalo tayong tumatag, tumibay, at marami tayong kaluluwa ang madala dito sa lesson 3. Okay? Marami ng kalawag na dapat. Yes. Sige. Okay, let's pray. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa lesson na ito. Lalong tinataas mo, Panginoon. Ngayon, every time na may makakaharap kaming kahit sinong tao, politiko, mayaman, mahirap, Panginoon, Lord, laging laman ng puso namin yung hamon. Hindi man namin kami magkaroon ng biglaang approach na maganda para akayin sila, pero Panginoon, yung desire pa lang ay isang malaking pagpapala na alam namin, Panginoon, na isang araw ay magkakaroon ng kaparaanan para madala namin yung taong iyon sa iyo dahil meron na kaming tinanggap na hamon, Panginoon, na ang lahat ng mga ito, sino man sila, Panginoon, ay mapakilala ka namin sa kanila. Lord, salamat po sa buhay ng bawat isa at ngayon, araw na ito, itong susunod na mga araw ng linggo, Panginoon, ay mapupuno kami ng hamon. Pangalawa, lulusugin buhay pananalangin namin kasi ang kinakausap, Panginoon, namin ay ang Diyos na makapangyarihan, dakila at wala ang imposible, Panginoon. Kaya Lord, may enjoy po namin ang lahat ng ito sa iyong kalooban. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Thank you very much po. God bless.